Nagbabalik po ang Sagot Kita Aplikante Serye. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Kilalanin natin ang mag-amang kumakandidato po sa Maynila. Ang tatay si Michael Sy bilang mayor po. Sino nga ba siya? Ang kanya pong buong pangalan ay Michael Go Sy. Ipinanganak noong October 27, 1959 sa Maynila. Entrepreneur po siya, publisher, economist, advocate for economic democracy. Presidente po siya ng Ilocano Defenders Party List. Siya po rin ang chairman ng Mahal Kong Pilipinas Foundation. Graduate ng BS Management of Financial Institutions sa De La Salle University sa Maynila. At kasama rin po natin ang katandem niyang anak na si Solomon Sy. Kumakandidato bilang Vice Mayor naman po ng Maynila. Sino nga ba si Solomon Sy? Buong pangalan, Solomon Policarpio Sy. Ipinanganak noong January 30, 1993. Entrepreneur din po siya, nakapagtapos sa kursong Management of Financial Institutions sa De La Salle University at summa cum laude po siya. Magaling sa numero. Ayan, ngayon makakasama po natin dito live sa studio. Welcome po sa Sagot Kita, Sir Michael and Solomon. Thank you for coming. Maraming salamat, Cheryl, for the invitation. Maraming salamat. Thank you very much, Cheryl. We're honored to be here. Ayan, okay. We want to know a little background more doon pagdating sa politika. Yeah. Siyempre, mayroon po ba tayo ng experience sa politics? Sir Michael. Well, yung aking ama, pinanganak dito noong 1920s, before the 1935 Constitution. Siya isang medical doctor. At the same time, naging alkalde siya ng Apari, Cagayan, doon sa aming probinsya sa norte for almost 20 years, 2 dekada. Cheryl, yun ang background natin. So, nung panahon, medyo tumutulong-tulong lang tayo sa ama natin. Ano po kayo? Mulat kayo sa buhay politika. So, kung paano, malapit po yan. Ngayon po, medyo sa pag sinabi nating Maynila, ang bigat ng labanan. At sa mahigit 10 po yata ang kakandidato bilang sa pagka-mayor doon, Sir Michael. So, ano ang game plan? And then, especially now, mag-ama po kayo, hindi ba yan isang imbes na makatulong, puna po sa inyo na magkatandem kayong mag-ama? Sige, sagutin ko lang muna, Cheryl. No? Siguro una, tanggap naman namin na dihado kami sa labanang ito. No? At pangalawa, siyempre, kung wala namang sasamang vice mayor sa akin dahil alam nilang siguradong talo, sabi nga nila, kaya niyakag ko yung aking anak. Sabi ko sa kanya, tulungan mo ko dahil ito isang misyon. Kung pagpapalain, di gagampanan natin. Kung hindi naman, at least mailatag natin yung mensahe at naway mapulot ng ating mga ibang katunggali o yung mga ibang kalahok sa labanang ito na may matutunan din naman sila o baka may mapulot din sila sa mga aming programang gustong ilatag. Katulad na sinasabi namin, Cheryl, kung ihahambing sa kanila, kami parang uod lamang. No? Pero siyempre, minsan kahit naman uod, pag binasbasa ng Panginoon, nagiging makulay na paru-paro din. No? So yun ang aming paniniwala at pananalig. No? Kaya kinumbinsi ko yung anak ko, sabi ko, bagamat marami akong karanasan sa buhay, kailangan ko yung lakas at talino mo para sa ganun. Kung sakali lang naman na tayo ang itatalaga ng Panginoon, dahil maipagpatuloy natin, may patupad natin mga programang gusto nating ilatag sa Maynila. Yun ang aming programa, Cheryl. Solomon, paano ka nahikayat ng iyong ama? Kasi entrepreneur ka, diyan ka mas mulat, dinaan ba, na medyo ba talagang nahirapan ka magdesisyon na gusto ko ba talagang pasukin to? Talaga bang susuportahan ko ba dito ang aking ama on this battle? Well, Cheryl, una, masasabi ko siguro, hinikayat muna namin ng aming pamilya, ang aming dad, para siya yung tumakbo bilang mayor ng Maynila. Okay. Kasi for the longest time, pinag-uusapan na rin namin as a family ano mga problema dun sa Maynila, ano magagawa. Kasi yung dad ko nga, nandun siya sa Maynila ever since the 1950s pa. Nakita niya yung glory days ng Maynila. Tapos ngayon, medyo hindi na kasing competitive ang Maynila sa Pilipinas at sa buong mundo. So marami siyang creative na ideas, marami siyang mga solution para sa Maynila. So sabi namin ng pamilya namin kay dad, sabi namin na, Dad, kung marami kang mga solution, marami kang idea, dapat bigay mo na ang sarili mo kasi retiring age na rin yung aming ama. Tapos sinasabi namin na before you leave the world sana, mabigay mo yung buong puso mo to change the world into a better place. So, yun pinag-isipan ni Dad.
From there, nag-decision Nabalik siya. sa'yo. Tapos binalik naman niya sa akin. Kaya nagulat naman ako. Kasi yung intention namin is, kasi alam namin na maganda yung intention ni Dad at marami siyang mga great idea at marami siyang mga plans at solutions para sa Maynila. Yung nagulat lang ako, nung hinikayat naman niya ako na maging bilang vice mayor niya, syempre unexpected yun. Hindi ko syempre ambisyon tumakbo sa politiko, pero kasi challenge ako ng aking dad na kung magagawa niya yung mga gusto niyang gawin sa Maynila, kailangan na niya ng isang parang companion or partner na talagang same yung vision, same yung mission, at maganda rin ang intention at maganda rin yung puso para sa Maynila. So, syempre, natatakot ako kasi hindi ko talaga pinag-isipan na tumakbo sa politiko. Pero, sasabi nga at tinuturo sa amin ng dad namin, or ni dad, is kung may kakayahan ka para makatulong sa ibang tao, may responsibilidad ka para tulungan ibang tao. Kasi kung may opportunity ka, ba't mo tinatapon yun? Kasi parang sin rin yun sa Panginoon. Kung may kakayahan ka tumulong, may opportunity ka para i-change yung mundo, pero hindi mo gagawin at hindi mo kukunin. So, tinake ko na rin yung challenge kahit na hindi ko naman to naging ambisyon o hindi ko to talaga naisip. Pagdating, kanina sinasabi nyo, Sir Michael, may misyon eh. Ano yung nakita nyong misyon? Ano yung detalye ng misyon na ito na gusto nyo sana kung kayo papalarin na magawa? Okay. Kasi Cheryl, kung titingnan natin sa Maynila, tatlo yung pinakamalaking problema ng Maynila. Una, kahirapan. Pangalawa, krimen. Pangatlo, korupsyon. Kaya ang sinusulong naming plataforma is kaayusan, kasaganaan, kapanatagan. At yung plataforma namin, para may sa katuparan yan, meron kaming programa na dapat ipatupad. Yung tinatawag naming Casa Mobi. Gusto namin hubugin na Maynila na mag-isang caring city, safe city, modern city at beautiful city. At yan may papatupad natin kung disiplinado yung gobyerno. Kasi nga may kasabihan, nung panahon, nung dekada 60, si former President John F. Kennedy ng Amerika, lagi niya sinasabi na ask not what your country can do for you, but ask what your country can ask what you can do for your country. Sa amin, medyo in contrast, ang sinasabi namin, siguro panahon naman para tanungin natin, what can the government do for its people instead of asking the people always to sacrifice for the government. Kasi kung titingnan naman natin, lahat naman ng mamaya nagbabayad ng buwis one way or the other, directly or indirectly. Kahit nasabihin mong wala kang income tax, pero kung bumibili ka ng mga grocery items, merong tax yun. So lahat tayo nagbabayad ng tax. Maliit ka man o malaki, gumamit ka ng jeep, gumamit ka ng taxi, gumamit ka ng Grab, nagbabayad ka pa rin ng tax. So lahat kayong mamamayan, nagbabayad ng buwis. So ang tanong dito, paano naman yung gobyerno kung hindi isang disiplinado yung pamamahala? Kaya yung lagi namin sinasabi, siguro dapat tigilan na natin patronage showmanship. It's time for a disciplined leadership so that we will have a better future. Naiwanan tayo ng mga karatig bayan natin. Nung panahon, nung dekada 60-70, pag nagpupunta ako sa Singapore, Indonesia, Malaysia, makikita mo kung ihahambing sa Maynila, talagang parang barong-barong sila. Ngayon, pumunta ka doon, talagang pag ihahambing tayo sa kanila, para naman tayong barong-barong. Bakit? Kasi nga naging management style ng ating mga political leaders is wala akong kukutsain. Sinasabi ko na yung naging problema over the 6 decades that I've been witnessing it. Number 1, yun na nga sinasabi natin, patronage showmanship. Number 2, yung nangyayari pa na reactive solution, hindi proactive. So, paraging reactive kung may nangyari at saka lang magre-react. And then lastly, para nangyayari, we are becoming a nation of mendicants, which is not good. Hindi naman masama yung ayuda kung sa mga nangangailangan talaga, walang problema. Pero siguro dapat natin gawin, pagtuunan natin ng pansin yung upskilling and right skilling. Kasi kung may tataas natin yung kaalaman at karunungan ng ating mga kababayan, magiging self-reliant sila. Hindi na sila kinakailangang umasa pa sa pamahalaan palagi. So ang aming program ay simple lamang, tiyakin na maiangat ang kaalaman at karunungan ng bawat mamamayan para sa ganun magkaroon sila ng magandang kabuhayan. Yun po ang aming programa, Cheryl. Ayan po. Ang tagline nyo po ay disiplinadong gobyerno, yayaman ang Manilenyo. Tama po yun, Anong Cheryl. nakikita nyo hong lapses sa gobyerno na gusto nyo unang-una nyong babaguhin sakali man pong palaring kayong maging ama ng Maynila at maging pangalawang ama ng Maynila? Ayun. Yes, unahin natin, Cheryl, kasi yung una yung kahirapan nga. So sabi namin, upskilling and right skilling, para maitugma mo sila doon sa pangangailangan ng industriya, dito, hindi lamang sa local market, pati sa international market. Pangalawa, yung korupsyon, yung lack of transparency kasi. So yung nangyayari kasi talagang minsan nagiging pugad siya o nagiging bakuran siya para sa kasakiman. So anong plano namin? Lifestyle check. Talagang meron kang
task force to make sure that people will behave properly. People serving the government should know that they're serving the people, that they have to be courteous to people, that it's their job to, it's their mission to serve the people, or else they don't have any business to be there. Now, and lastly, of course, yung lifestyle check. No? Kasi kung titingnan mo, talaga merong incongruency. No? Ito lang yung income, pero ito yung mga ari-arian. No? So talaga may problema tayo when it comes to corruption. That's another thing that we have to correct. Then yung crime. Crime is also another issue. Kasi nakikita natin, kaya nagkakaroon ng maraming krimen, kasi karamihan sa kanila may mga protection din. Pinoprotektahan sila ng mga politiko o ng mga ibang mga warlords doon na yun ang meron namang connection sa mga politiko. So yun ang gusto natin gamutin, Cheryl. Pinag-usapan nyo ba, Solomon, or diniscuss mo ba sa dad mo na meron din akong gustong isulong sakaling manalo? Kasi yung edad, no? Malaki yung diferensya ng edad. Iba na mga kabataan ngayon. Ako hindi na rin ako makaka-relate. Ang bata, you're only 32. Okay, you're 32. So iba na sila, 'di ba, Sir Michael? So ano sa tingin mo? Na I think kung sakali man, well, ang init kasi ng issue din ng political dynasty. But sakaling pareho kayong may advantage na mag-ama kayo din siguro. Merong disadvantage pero kasi yung check and balance sinasabi, pero in a way may advantage din kasi maybe it will be easier for you na ipatupad yung mga gusto mong gawin dahil mas madali mong makukumbinse basta tingin ng tatay mo na okay yung project na yan. Ano ang gusto mong tutukan? Well, yung mga first, gusto kong tutukan yung mga ideas na binibring ko sa table. First, yung modernized management rin dito sa gobyerno natin. Kasi nakita natin sa mga other LGUs sa buong mundo, usually mga business permit, construction permit, mga 1 day to 1 week lang yan. Yeah. At saka online na, cashless na yung mga transactions para mabawasan ng instances ng corruption o pangungutong o pangungurakot sa gobyerno. So gusto natin i-implement yung mga online and cashless transactions para rin ma-lessen yung burden of people going sa City Hall para everything can be done more seamlessly and with more transparency and without corruption. Second, pati yung mga sa traffic management, I think there's a lot of technology that can be added dito sa Maynila that can prevent corruption, yung mga pangungutong at saka other problems like that, while also making it easier for people to handle yung mga problema na yun. Kung yung mga nahuhuli sa street dahil sa traffic enforcer, minsan nangungutong yun. Instead, kung pwedeng gawin cashless na lang at online para ma-discourage rin yung mga traffic enforcers from collecting yung mga pangungutong nila. So aside from that, syempre yung mga objectives namin na gusto naming isulong ay mga short-term, medium-term at long-term plan para sa solution para sa lahat ng mga Manileño. Kasi may mga plano kami na para sa maayos yung mga problema ngayon. Pero meron rin mga gustong ilahad na plano na hindi lang yung mga may problema ngayon, pero yung mga nakita namin problema upcoming in the future. Kasi sabi nga ni Dad, ni Michael Sai, na yung gobyerno ngayon, yung strategy nila parang tapal-tapal lang. Pag may nakita ang problema, temporary solution, parang band-aid lang yung ginagawa nila. Nakita namin mga short, medium at long. Para kahit na wala na kami doon sa posisyon at wala na kami sa gobyerno, marami pa ng mga Manileño makaka-benefit sa mga solusyon at mga problema na yun ay na-solve na way in advance kaysa sa ginawang band-aid solution lamang. And with regards sa check and balances, normally naman, yung mga ibang kandidato, meron silang buong slate. Up to hanggang konseho, hanggang barangay leaders, etc. Kami, vice mayor and mayor lang. Meaning, wala kaming konseho. Gusto namin balance pa rin at gusto namin makinig rin sa mga other ideas or other viewpoints ng mga tumatakbong konsehal. Ngayon, okay, maliban po sa kahirapan, diba? Kasi yan ang yung laging sinasabi nila, dapat unahin mo yung malapit sa sikmura ni Juan de la Cruz talaga. Pero maliban po dyan, may iba pang mga problema rin po sa Maynila. Okay, traffic. Paano po ba ang gagawin nating solusyon sa traffic? Okay. Ano po ang inilatag nyong plataforma on this? And meron din po kayo na plano na magpatayo ng bahay kanlungan para sa senior at PWD sa Maynila. Sige, simulan po natin yung traffic. Sige, unahin natin, Cheryl, yung traffic. Kasi kung titingnan natin, kaya nagkakabuhol-buhol ang mga trapiko doon, kasi most of the traffic enforcer, ang ginagawa nila, ang trabaho nila nanguhuli instead na tiyakin na maayos yung daloy ng trapiko. Kaya nga ang technology na pinopropose ng Sinasabi ni ating kuya ng Solomon, bayan oo. natin, ang sinasabi niya kung pwede may artificial intelligence na ng mga camera na pwedeng contactless apprehension pero by the government at by the private sector. Kasi pinagbabawal lang naman ng Supreme Court yung private sector. Yes. Pero kung it's a government that will implement it, it can be done. So para sa ganoon, the traffic enforcers can focus on seamless movement of traffic. Number 2, yung mga tinatawag natin marami nakabalandar kasing
tricycle o jeepney sa kalsada, no? Kasi kaya nangyayari yung kasi wala sila mga common parking areas o terminal na pwede nilang pagparadahan para doon sila dapat paparada, hindi kalat-kalat sila sa kalsada o palaboy-laboy sila doon habang naghihintay ng pasahero. So dapat maraming kukunin ng city na either bibilhin by, using the power of eminent domain or lerentahan yung mga property na open para doon sila paparada, hindi doon sa kalsada. So yun ang pangalawa doon, no? Pangatlo yung parking din, no? Parking is also a big problem kasi kung pababa ka ng tulay ng Quiapo, makikita mo dami nakaparada doon kaya nagbubuhol-buhol yung traffic doon. So dapat ang gobyerno, ganun din, no? Sila yung mag-initiate na magtayo ng maraming parking building para sa ganun doon paparada yung mga tao, hindi sa kalsada. Yun ang mga solusyon namin sa trapiko. And then, of course, lastly, yung pinapopose din ng kuya ng bahay natin, magkaroon na rin tayo ng subway na ko-connect sa Makati. Kasi Makati meron ng subway, nandiyan yung mga makina nila, baka pwedeng dugtong na rin nila hanggang Manila para sa ganun, ituloy-tuloy yung daloy, yung mga ibang pasahero mabawasan sa kalsada. Yun ang ating programa, Cheryl. And also, ito, yung kanlungan para sa senior at PWD, bakit isa po ito sa gusto nyong magawa sa Maynila? Kasi, Cheryl, kung titingnan natin, no, napakaraming mga taga-Maynila na homeless. So, kung pupunta sa underpass, nakikita mo, dami natutulog sa kalsada. Kahit sa Aroseros Park, marami natutulog doon paggabi sa mga iba't ibang sidewalk ng ating mga kalsada sa Maynila kasi nga marami sa kanila homeless. No? So, tapos yung mga PWDs and seniors, ganun din. Minsan wala nag-aalaga sa bahay, kaya napapabayaan sila. So, ang gusto namin, in conjunction with the private sector, mga NGOs, mga Rotary Clubs, mga religious organizations, gusto namin mag-develop ng mga bahay kanlungan, no? In the 16 administrative district of Manila. Kasi there are 6 districts in Manila, but there are 16 administrative districts in the whole of Manila. So ang gusto natin, ang plano natin, programa natin, kung tayo itatalaga ng Panginoon, is lalagyan natin ng mga bahay kanlungan sa mga yan, para sa ganun, wala ng mga palaboy-laboy na tao sa kalsada, nandun sila matutulog paggabi, makakakain sila, tapos pag umaga, pwede silang i-training, mag-upskilling sila, right skilling, para mabigyan sila ng trabaho. Kasi kung titingnan mo, Cheryl, ang problema sa Pilipinas, hindi naman yung walang mapasukan na trabaho. Maraming trabaho naghihintay dito at abroad. Ang problema, wala silang kaalaman o karunungan para mag-apply doon. Marami naghahanap ng welder, karpintero, mason, caregiver, madami, yung kusinero, skills. chef, assistant chef. Ang problema, hindi mabigyan ng trabaho yung mga kababayan natin kasi nga hindi sila nagkaroon ng proper training or skills for that set. So yun ang gusto namin bigyan ng pansin kasi nga ang aming paniniwala, pag natuto sila at nagkaroon sila ng kaalaman, mas madali na nilang buhay yung pamilya nila, hindi na sila asa sa gobyerno. May kasabihan, di ba? Give a man a fish, he will survive for a day. Teach a man how to fish, he will survive for a long time. But we want to go one step further, no? We don't only want to teach a man how to fish, but at the same time, we want to teach that man how to cook that fish so that his value will go up. Yun ang aming programa, Cheryl. So gusto ko lang idagdag doon, Cheryl, na doon sa bahay kanlungan, again, andun rin yung short at medium at long-term solution namin. Yung short term para sa bahay kanlungan is pag may homeless o may nangangailangan or mga kapus-palad sa buhay, pwede silang mag-overnight doon, mayroon silang libreng pagkain doon. Ayun yung short term, yung daily needs nila. Yung medium term naman is habang nagsistay sila doon, meron kami mga vocational technique skills training for driving, cooking, plumber, carpentry, welding, etc. Para sa medium term, kahit na wala silang kakayahan ngayon, wala silang pera pa bumili ng pagkain, pag magsistay sila doon, required sila na matuto sila na matuto ng bagong skills. At pag meron na silang skills at saka test accreditation doon, tutulungan naman sila ng city government na makakuha ng daily job matching whether dito sa Pilipinas or sa ibang bansa. Para yun yung magiging medium term solution. Long term na rin kasi ngayon na guminhawa na ang buhay nila, mas mababawasan ng mga mahirap dito sa Maynila at mas marami ng may income para yung income nila pwede nilang gamitin para yung mga anak naman nila pwede pumunta naman sa kolehiyo at tumaas rin at naging continuous improvement ng family generation sa Maynila. May growth and improvement sa buhay ng isang pamilya. Hindi lang yung puro ayuda na again, ang ayuda pong nakukuha nyo, galing po yan sa tax natin. Pera po natin yan. Lagi kong inuulit kasi minsan iniyayabang po ng ilang mga politiko pag pinapatawag kayo, pupunta sila dyan. Well, ngayon hindi na pwede yan mangyari. Pero pinapaalalahanan ko lang po kayo kung may mga na-attendan kayo dati, may nahumarap sa inyo na politiko, nakakuha po kayo ng ayuda, whether cash po yan or bigas or grocery.
Hindi po sa kanila galing yan. Tingin nyo po, bibigay po nila yan mula from their own pockets? Hindi po. Pera po yan ng ating bayan. Pera po natin yan, taong bayan. Yan po ay bahagi ng tax natin. Katulad nga ng sinasabi ni Sir Michael, kahit hindi kayo bahagi nung talagang nagbibigay ng tax or nagbabayad ng tax monthly on a regular basis because maybe you don't have a job or part-time lang ang trabaho nyo, yung pong binibili natin sa mga grocery, may tax po yun sa atin. So sa atin din po yan. Yan po ay pera natin at kung kayo po'y nabigyan, deserve nyo po yan dahil pinaghirapan nyo po yan. Hindi nyo po yan utang ng loob sa mga politiko dahil hindi po nila pera yan. Pera po natin yan ng taong bayan. Okay. Kapos na po kami sa oras. Siguro, healthcare is very important. I mean, hindi lamang po sa isang bayan, buong bansa, problematic pa rin tayo sa ating healthcare system. But sa Maynila po, how do you plan to improve it? Okay, anyway, kasi meron mga hospital, ang city ang lungsod, no? 6 ang hospital nito. Siguro number 1, dapat magkaroon tayo ng incentivization program para sa mga doctors, no? Kasi yun ang sinasabi palagi ng mga kababayan natin sa Maynila, nagpupunta sila sa hospital, hindi naman sila inaasikaso, kung hindi naman, di sila binibigyan ng gamot kasi wala daw gamot, reseta lamang. Siyempre na mga pupunta doon, yung mga mahihirap lamang, yung mga salaylayan. So, kinakailangan masuportahan sila. So, una, may incentive program sa mga doktor na kung marami silang magamot na pasyente, mas meron silang konting bonus at pabiyaya. At dun sa mga gamot naman kinakailangan may tie-up na tayo with a drugstore na nang sa ganun mayroon tayong debit credit system doon para yung mga mamamayan makakuha kaagad ng gamot, hindi na aasa pa kung kailan yung delivery ulit. Kasi ngayon nababalitaan natin parang nase-centralize yung purchasing sa mga kakilala o kaibigan na supplier. So sa amin, siguro para mas transparent, dapat sa drugstore na lamang, tapos may debit credit system sa kanila para sa ganun madali at hindi maubusan ng gamot yung mga hospital natin. Yun ang programa namin for the healthcare. Okay. I have 1 minute left. Siguro po ang aking final question po sa inyo ay bakit kailangan ng Maynila ng bagong mukha ng kanilang leader? Simulan ko muna sa iyo, Solomon. So, siguro hindi ko masabi sa bagong mukha, pero ang kailangan ng Manila ay mga liderato o namumuno na ang puso ay busilak at ang intention para sa Manila ay para gumawa ng solusyon para maayos ang problema ng Maynila at magbigay ng isang disiplinadong gobyerno para yumaman ang Manileño. Kasi nakikita namin na kailangan talaga ang disiplina at disciplined leadership at leadership by example sa mga gobyerno natin at sa mga LGU natin para ma-institutionalize ang mga projects at may sagawa ang mga short, medium, and long-term solutions para sa future ng bawat Manileño. Sa amin naman, Cheryl, kasi ang mga kababayan natin, naghahanap din sila ng mga parang tatay at kuya. No? Kung ang hinahanap nila isang tatay o isang dad ng bayan at kuya ng bayan, na ang tiyatyakin ay magtagumpay sila sa kanilang kabuhayan at pangalawa, magkaroon silang matiwasay na kinabukasan, kami ni Kuya ng Bayan ay naglalatag ng aming sarili para sa ganun magkaroon kayo ng alternatibong pagpipilian kung sakasakali man. Marami pong salamat, Manila Mayoral Aspirant Michael Sy and Vice Mayoral Aspirant Solomon Sy. Thank you. Maraming for making time. salamat. Thank you for coming. Maraming salamat, Thank you for Cheryl. inviting us. Sa At pagkakataon ito. mga Thank you. kapatid, dito po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating Sagot Kita Aplikante Serye. Samahan niyo po kami ulit bukas o sa susunod na linggo para kilatisin ang iba pang mga aplikante sa iba't iba pang bayan. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot Kita.